Tuloy na pong na-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte matapos nga pong pumabor ang napakalaking mayorya ng mga kongresista. Ang botong pabor 257, 25 ang tutol at 9 ang abstention. Inimpeach po ng Kamara si VP Sara sa ikalawang pagkakataon. Bago ang botohan, nagsalita muna sa plenaryo si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro para nga depensahan ang kanilang committee report at ang articles of impeachment. Kabilang po dito ang pagwawalda sa confidential fund, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta sa Pangulo. Kate ni Luistro, naging maingat at sinunod ng komite ang saligang batas at ang rules ng Kamara at maging ang ruling ng Supreme Court laban sa unang pagkaka-impeach kay VP Sara. Present din sa simula ng sesyon sa plenaryo ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Congressman Pulong Duterte. Pati po ang anak ni Pulong na si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte at pinsan nilang si PPP Party List Representative Harold Duterte. Pero bago ang botohan, nag-walkout na ang tatlo. Ayon po naman sa kampo ni VP Sara, nasa kamay na ng mga nag-aakusa sa kanya kung papaano patutunayan ang mga bintang sa kanya. Nasa Senado ho ang bola ngayon sa magiging kapalaran ni VP Sara oras na humarap siya kung matutuloy nga ang impeachment trial. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Ayaw natin sa lider na bilyonarya pala pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa lider na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. Simula na ang paglilitis. Convict Sara now. Yan po ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Samantala, nagkagulatan sa pagbubukas po ng sesyon sa Senado nang maglunsad ng kudeta ang minorya para mapatalsik sa pwesto si Senate President Tito Soto. Bago pong sesyon, kumalat nga ang balitang hindi nakakuha ng sapat na numero sina Senator Alan Peter Cayetano. Pero pagdating sa plenaryo, bigla niyang hiniling na bakantehin ang lahat ng posisyon kasama ang Senate Presidency. Si Cayetano rin ang sorpresang nag-anunsyo na nasa gusali ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na 5 buwan nang absent. Pagpasok sa plenaryo, nagalit ang senador dahil sinubukan daw siyang harangin ng mga taga-NBI. Sumatotal, 13 botong nakuha ni Cayetano kasama po si Senator Bato. At ang mga lumipat mula sa kampo ni Soto na sina Mark at Camille Villar, gayon din sina Senator Pia Cayetano at Loren Legarda. Itong klaseng gobyerno. As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman guy. I-wrestling ako doon. Kasugat-sugat ako. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Gano'n ang NBI. Ha? Yan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi naman na daw ikinagulat ni Soto ang nangyaring kudeta sa Senado. Ang tingin niya, may kinalaman sa impeachment trial ng Vice Presidente ang pagpapatalsik sa kanya. Pero itinanggi ito ni Cayetano. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Yan nga po ang tinig ni na Senator Tito Soto at ang bagong Senate President na si Alan Cayetano. Samantala po naman, abay nakunan po sa CCTV ang nangyaring habulan
na Senador Bato de la Rosa at mga tauhan ng NBI bago pa siya nakapasok sa loob ng plenaryo ng Senado. Sa kuha nga po ng kamera, kitang hinahabol si Bato ng mga NBI agents kaya muntik pa siyang masubsob sa hagdanan. Ayon sa senador, gusto siyang damputin ng NBI at ni dating Senador Antonio Trillanes na nasa loob din pala ng Senado. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. He is part of the harassment, Unless Mr. he President. is part of the harassment. So, Kasama niya. You gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So, Bakit natin hayaan siya nandito Yes. siya? Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Ayon po naman kay Trillanes, kanyang bit-bit ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Bato, bagay na kinukumpirma ngayon ng ICC. Kaugnay ito ng pagkakadawit niya sa drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung babalikan noong pong 2024, galing mismo sa bibig ni Bato na hinahamon niya si Trillanes para siya raw mismo ang umaresto at magposa sa kanya. Pero hindi pumayag ang Senado na nagdesisyong isailalim daw sa protective custody ang senador at hindi isuko kina Trillanes. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Kaya nandito ko. Inamin na ako, di ba? Inamin na ako. Nandito ako. I showed up. Inamin na ako na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Yes. Nandito ko. Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa at ang nagsasabing, ni-request niya ako eh. Ang tinig ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala sa kaugnay na balita, nagkaroon po ng tensyon sa labas ng Senate compound kagabi matapos nga pong magtipon ang ilang supporters ng mga Duterte at ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bit-bit ang watawat at megaphone. Pangunahing nirereklamo nila ang paghahain ng arrest warrant ng ICC kay Bato. Sigaw nila, bakit kasama si Antonio Trillanes na o sa magfa-file, gayong hindi naman siya opisyalis ng gobyerno. Gusto ng ilang supporters na humarap sa kanila si Trillanes. May pagkakataon pang hinahabol nila ang mga lumalabas na sasakyan sa Senate compound para masilip kung sino ang sakay ng mga ito. Bukod po sa supporters, pumunta rin sa Senado pero hindi pinapasok sina dating Congressman Mike Defensor na tinawag na pamumulitika ang tangkang pag-aresto kay Bato. Nagkagirian din sa pagitan ng NBI at mga tauhan po ng Office of Senate Sergeant at Arms o OSAA. Pinipigilan daw ng mga taga-OSAA na umalis ng Senado ang mga taga-NBI. Isang tauhan naman ng OSAA ang dinala sa clinic para mabigyan ng medical attention. Sa ibang balita po naman, aprobado na po ng ICC ang pagkalas ni Attorney Nicholas Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kaufman, mismong ang anak ni Duterte na si Kitty at ang common law wife nitong si Hanilet ang siyang pumili po ng bagong abogado ng dating Pangulo. Nagpasalamat si Kaufman kay Duterte at sa kanyang mga supporters. Kampante rin siyang maiiwan si Duterte sa maayos na pangangalaga ng bagong legal team. Nauna po sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang 1 taong serbisyo para kay Duterte noong pang March 31. 1 taong dinipensahan ni Kaufman sa ICC si Duterte na naharap nga sa kasong crimes against humanity kaugnay pa rin po ng kanyang madugong drug war. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.